Welcome mga kababayan. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Ano ba talaga ang naging issue rito? Implement contractualization here is really absurd and ridiculous. Ba't ibang pananaw? Isa ang agenda. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Patuloy ang pagpasok ng mga ulat ng vote buying sa maraming lugar. Iniimbestigahan na ng COMELEC ang mga reklamo laban sa mga kilalang opisyal sa Metro Manila, katulad ni na Marikina Congresswoman Stella Kimbo at Manila Mayor Hani Lacuna. Patuloy din ang pagtaas ng bilang ng pinapatay na umaabot na sa 14 mula noong Enero lang. Ang pinakahuling biktima ng pamamaril ay ang dating mayor ng Kalibo Aklan na si Johnny Dayang, na isa ding veteran journalist, ang re-electionist na mayor ng Cagayan Isabela at isang party list nominee sa Manila. Sa pamamayagpag ng mga political dynasties na naghahari pa rin sa politika sa ating bayan, halos walang magawa naman ng PNP laban sa mga hired guns na karamihan ay mga dating pulis at militar. Ang mga ito ang ginagamit laban sa mga karibal at kaaway sa politika na bihira ng nahuhuli at naaresto. Parang walang seryosong paraan na masugpo ang lumalawak na kultura ng pandaraya na dapat pangunahan ng Pangulo ng Bansa ang mga hakbangin laban dito. Bakit kaya malamig ang Pangulong Marcos sa pagsugpo ng malawakang electoral fraud na sa totoo lang ay dumudurog sa demokrasya ng ating bayan? Lumaganap na ba ang kaisipan na madali ng takbuhan ng batas? At ito'y dahil kaya ang Pangulo mismo, di umano, ang nakinabang sa malawakang dayaan noong national elections ng 2022 sa tinatawag na rigging of votes, nakakonsyaba ang COMELEC. Alam na natin siguro ang kapalit kung bakit ang mga dating pinagkakatiwalaang election watchdog na NAMFREL at PPCRB ay nahulog na sa mga kamay ng mga bahagi na naghaharing uri sa lipunan natin. Hindi na ba mahalaga sa kanila ang mismong utos ng Diyos na isiwalat at labanan ang mga iba't ibang uri ng pandaraya sa bawat eleksyon? For that, Dodi and team, is there hope for hope? Meron po bang pag-asa for honest, orderly, and peaceful elections? That is what we are going to talk about this morning in today's episode, The Agenda at Club Filipino. Brought to you by EFG Consulting in cooperation with Impact Publishing. And I am your host, Attorney Fred Mison. And with me, our esteemed resource speakers. Let me introduce the one on my left. A decorated PNP general, former Deputy Chief for Operations for the entire Philippine National Police, and used to be the commander of the Task Force SHIELD for COVID-19. Please welcome to our show, General Cesar Hawthorne Binag. Welcome to the show, sir. Thank you and good morning, Attorney Fred at sa lahat ng mga nanonood. And to my right, thank you for coming. I know he is very busy. And for the next few days, he will always be busy, even after the elections. Our spokesperson for the Commission on Elections, please welcome Attorney John Rex Laudianco. Good morning, sir. Magandang morning po, Sir Fred, General Binag, at sa lahat po ng ating tagapakinig. Good morning po. And let me go straight to the point. We saw our video presentation earlier. Is there anything that COMELEC can still do in terms of minimizing this
election-related violence. Tama po. Dun sa video po natin, nakita natin dalawang issues. At tama naman din po, natutukan natin. Hindi naman po pwedeng ipagbaliwala yan. So, katuwang po ang PNP, katuwang ang AFP, ang NBI, at iba pang law enforcement agencies ay pinapaigting po natin yung ating security efforts. In fact, sa mga susunod na araw po, ang makikita nyo at mababalitaan nyo na ang PNP po ay talagang nag-stretch ng kanilang ranks para gumanap ng tatlong tungkulin. Una po, ang regular na tungkulin po nila bilang law enforcers. Ikalawa, sila rin po ay nagiging quick reaction forces ng COMELEC sa lahat ng bahagi ng bansa. At ito po yung pinakamabigat pa. Aside from being deputy sa halalang ito, may isa pa pong gagampan ng role ng PNP, maging special electoral boards. Dahil alam naman po natin merong mga lugar na baka maaring may umatras na electoral boards. Ito po ay pinaghahandaan ng COMELEC katulad nung nangyari noong 2022 sa Cotabato City. Gabi ng May 8, 2022, bigla pong wala nang gustong manilbihan bilang electoral boards. At ang humalili po dyan ay ang mga members ng Philippine National Police na na-training sa ating sistema at certified po ng DOST. Almost 9,000 po ang na-commit ng PNP dito ngayon. 2 items lang, sir. Sir Rex, una sinabi nyo, quick reaction force. Is this the first time na nagkaroon ng responsibility o role ang PNP as a quick reaction force ng COMELEC during elections? Nako, hindi po. Standard po na ginagawa ito ng Philippine National Police. Kaya lang, ang nakita po namin kagandahan sa Quick Reaction Force dito, hindi lang sila nag-focus sa civil disturbance, hindi lang sila nag-focus sa investigation and law enforcement, kundi po yung pag-aalaga sa ating mga botante. Nung nakaraang araw nga po, nung nag-graduate yung RSSF ng ating PNP, malinaw po ang mensahe ni Chief PNP at ni Chairman Garcia, pangalagaan higit sa lahat ang botanteng Pilipino. 3 goals. Hindi po matakot lumabas ng bahay. Malayang makaboto at matiwasay na makauwi pagkatapos bumoto. Yan po ang goal naming lahat. You mentioned kanina, Sir Rex, that there will be special election boards na gagampanan ng Philippine National Police. Tama po ba yun? Tama po. And ito ay in selected areas only or it will be dictated by COMELEC or by the PNP? By the COMELEC po. Ganito po. Ayon po sa Election Service Reform Act, kapag ka po ang nasa situation ay security na wala nang makapanilbihan bilang electoral boards, kesa humana po kami dun sa serye na public officials, hanggang sa makarating kami sa private individuals, we could go directly to the officers and personnel of the Philippine National Police. At yun po yung naging standard na ng COMELEC since nung nai-enact ang ESRA. At ngayon nga po, pinaigting pa natin, dati around 800 lang po ang niready namin. But this time, ang naging goal is 7,000. Naka-preposition na po ito sa lahat ng parte ng Pilipinas. At ngayon po, dinagdagan pa, naging 9,000. In fact, kahapon po, kasabay namin lumipad from Villamor Air Base, yung 700 plus na mag-augment sa BARM. Nandun na po sila ngayon sa Cotabato. Anytime na may umatras po na electoral boards, papasok po ang ating PNP sa utos ng COMELEC and they are DOST certified. When you say certified, trained po sila at the same time, they have received some kind of familiarization in terms of what are they supposed to do That's as part of special election board? Ano po ba talagang gagawin nila? Dalawa po yan. Una po, procedures. Ayon po kasi sa ating Omnibus Election Code, sa Fair Elections Act at Republic Act 9369, sila ay magsisilbing bilang electoral boards. Alam naman po natin, napakaraming role. Identify ang botante, ibigay ang balota, pabotohin sila, indelibling, and all. Those are the procedures. Pero may mas mabigat. Ayon sa 9369, kailangan po familiar sila sa system. At ang training po ay na-provide ng COMELEC. And the law doesn't stop there. Ang requirement ng batas, pagkatapos i-train ng COMELEC, they must take an examination with the DOST. And only after passing that examination will they be certified and allowed to serve as electoral board. Will this be the first time na magkakaroon ng special election board members na PNP? This would be the second time po dahil ang ESRA po ay nai-enact, kung di ako nagkakamali, sometime in 2021. It was implemented in 2022 and this time, mas ready po kami. Mas marami po nakadeploy sa buong bansa. But take note po, duly constituted ang electoral boards composed of public school teachers and other members of the Department of Education. Only in extreme cases po na talagang security dictates at wala nang gusto, dyan po nakaredy ang ating PNP. Well, talking about PNP, we have General Binag here, that when it comes to training, it goes beyond than just what you're supposed to do.
but also how you do it. In terms of what Sir John already or Sir Rex already shared with us, ano ba sa tingin mo, General Binag, ang kailangan pang gawin in terms of, let's say, arming or equipping our PNP to properly assist our Commission on Elections, especially during this time of elections? Okay, thank you. Dagdag to sa sinabi ni Attorney John Rex, ang ganda lahat nun. Naisip ko nga dapat ang inimbita na police din di ba? Kasi retired na ako. Anyway, I'll give you an idea. How do we prepare? Nung active pa ako, hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginagawa. Unang-una, meron kami tinatawag dyan sila na major event security framework. So, election is a major event. No? Yung visit ng Pope, visit ng mga dignitaries. So may sinusunod dyan. Tapos, from the COMELEC, nagbibigay sila ng calendar, schedule of activities. Okay? Ito yung part ng proseso. Halimbawa, magmula doon sa voters registration, filing of candidacy, tapos start na ng campaign. No? Lahat tong events na to, itong schedule na to, tatapatan ng pulisya ng tinatawag dyan ng risk and threat assessment. Okay? So, sa threat assessment, i-identify doon yung mga threat groups, threat individuals that may, prevent, delay, or stop yung pag-conduct ng mga activities na ginawa ng COMELEC. Tapos, hahanapin din ng PNP dyan. Kasama dyan, by the way, sa ngayon, under ang PNP, ang mga security sector sa leadership ng COMELEC. No? Meron yung isang multi-sectoral group na it's headed by the COMELEC. Maybe Attorney John can explain that. So, pag tinapatan nila ng risk and threat assessment, pagdating sa mga risk factors, titignan din nila yon. Tapos, identify nila doon, anong factors dito, yung again, that might prevent or delay yung pag-conduct ng event na yon. Then, lalagyan nila ngayon dyan ng mga kanilang intervening plan. Ito na yung sa security side na. So, of course, under the leadership of COMELEC and consultation with other, like the Armed Forces, the Coast Guard, etc. Then, sa dulong-dulo nun, of course, with the hope na matuloy yun smoothly, honestly, yung pagkadak. Thank you, General Binag. That is with respect to the plan, overall coordination of all agencies, no? Pero how about the individual policeman who will stand as, let's say, member ng Special Election Board or ng Quick Reaction Force? Should there be some other kind of training aside from what COMELEC has provided? Yes, ang COMELEC din na nagpo-provide ng training, yung duties and responsibilities of a police officer during election. So, meron yan, no, attorney, no? Kinakandak yan by region, depende minsan kinakluster yan, para yung mga police na haharap doon sa duty na yun, alam nila yung aling mga do's and don'ts na dapat nilang sundin. So, maybe you can... Yes, sir. If I may add po, Please. Sir Fred, General Hawthorne, yung pong training na tinatanggap ng ating PNP so far as the electoral boards ay parehong-pareho at walang pinagkaiba sa training ng teachers. Practically, we see them as poll workers po. So kung makikita nyo po, yung dalawang attributes ng ating mga teachers at PNP, pinag-iisa po namin yan. Ang importante po dito, ang role nila bilang electoral boards, meron po kasing batas. Yun ang sinusunod nila, na sinusupplement po ng COMELEC resolutions na nakalagay step by step ang kanilang gagawin po. Step by step, lumalabas na kung ano alam ng teacher, yun din ang alam ng mga police na magiging special election. That is correct po. And when they are certified by DDoST, wala pong pinagkaiba yung role nila insofar as the Election Service Reform Act is concerned. Yung pagpili naman ng magiging members ng Special Election Board, ito po ba, sir, pinili ng PNP, pinili ng COMELEC, o pinili kung sino man? It is based on a mutual agreement po ng COMELEC at ng PNP. Bakit? Tinitingnan din po namin kasi ang role ng PNP. Hindi naman po pwede kaming humugot basta-basta ng pulis. So tinignan po namin ilan ang pwedeng ma-allocate. Halimbawa, ng Mimaropa. Ilan ang pwedeng i-allocate ng Region 5. At kung sakali po naka-preposition po sila dun sa mga lugar, pwede nga pong tumalon from one region to another, ma-fill in the gaps lang po kung saan mas kinakailangan. Ang importante po, in all regions, may naka-ready po na pumalit. Bukod pa po dun sa mga naka-standby na talagang electoral boards alternative. Bukod, aside from the fact that we have automated elections, we have vote counting machines, ano po ba talaga magiging role of these persons who will serve as election boards, whether teacher or police?
Kasi parang automatic naman na lahat eh. Ano po ba, Sir Rex, ang kanilang dapat pinagtutuntunan? Ang makina po ay isang parte lang ng halalan. It only provides the way of the counting of the ballots and that's it. Sino po ang nagbibigay ng balota? Sino ang nag-identify ng botante? At ang maganda pa nga po ngayon, may dagdag po silang trabaho. Dati po kasi, ayon sa lumang batas, tignan mo, nagpe-present sa'yo si Juan de la Cruz. Ako po si Juan de la Cruz, botante ng Precinct 12A. Nandun po sa listahan, number 15 ako. Yun po ay pabobotohin natin ayon sa batas. Unless may nag-challenge na watcher. Hindi yan si Juan de la Cruz. Kilala kong Juan de la Cruz. And that's the only time, sabi ng batas, hihingan siya ng identification. Pag hingan ng identification, meron, wala, may maipresent, the electoral board must decide kung siya nga ba. If still under question, ilalagay po yan sa minutes. Pero ang importante doon sa batas kasi pabobotohin pa rin siya. But now, na-simplify natin. Bakit? Yung listahan po, yung tinatawag na Election Day Computerized Voters List, may picture na nating lahat. So practically, ang gagawin na lang po ng electoral board, regardless kung DepEd, kung PNP siya o iba pang mga na-training namin, tignan mo ang pangalan, tignan mo itsura niya. Kung na-identify mo siya na yan, papirmahin mo doon sa EDCBL. Bigyan mo ng balota, bigyan mo ng ballot secrecy folder at pen. Siguraduhin mo makakaboto siya nang hindi sila nagkokopyahan, nakakausap, hindi naharas. Nababantayan ng watcher, nakikita nyo ginagawa. Pagkatapos bumoto, palapitin sa ACM dahil siya mismo dapat ang mag-feed. Tignan nyo kung tama yung ginagawa nang hindi nakikita yung kanyang boto. At pagkatapos po nun, kunin yung ballot secrecy folder at yung pen, lagyan siya ng indelible ink. At pagkatapos po nito, siguro pag-usapan natin dahil natanong lang po yung sa araw ng halalan. Napakarami pong ginagawa bago. Sila po ang kukuha ng ACM at sa araw po na to ang ating mga electoral boards ay nagpa-final testing and sealing na. Yung ACM po ay dinadala sa paaralan. Meron po ngayon nagaganap sa Pateros. Ang schedule po kung gusto nyo makita ay nasa website ng COMELEC. Yung ACM po na dinala sa kanila, yung po ay bubuksan sa harapan ng watchers. May 10 balota. Sila po ay boboto at i-feed sa makina. Manually, ibibilangin nila ang boto at kung nagtugma doon sa election return, yung manual count at yung election return, isi-zero na yan at isisil at bubuksan na lang muli alas 5 ng madaling araw ng May 12. Meron pa po yun yung bago. Pagkatapos po nun, in fact, ang service po nila ngayon ay magsisimula ng alas 5 ng madaling araw. Bakit? Meron po tayong early voting hours. Yung 5 a.m. to 7 a.m. ay para po sa PWDs, pregnant women, and senior citizens. Regular voting hours, 7 a.m. to 7 p.m. At kung merong hindi bumoto pa sa vulnerable sector ng 5 a.m., pabobotohin yun between 7 a.m. to 7 p.m. priority pa rin. At nandiyan pa lang po tayo sa halalan. Sir, dagdag ko na rin. Pagkatapos ng halalan, ano pa ang tungkulin ng EBs? Kolektahin lahat ng gamit. I-print lahat ng statistical report. Make sure na nakapaskil ang ER sa labas ng presinto na ibahagi ang election returns sa mga watchers. Pagkatapos, ibabalik ang ballot box na may balota sa treasurer. Dahil sa batas po natin na nagdi-distribute ng ballots, at babalik sa kanya ay ang treasurer. Yung gamit, ibabalik doon sa provider na pinrovide ni COMELEC para makabalik po yan. At lahat ng iba pang papeles ay kailangan ma-inventaryo at ma-turnover sa COMELEC. Ganyang karami po ang roles nila. Attorney Fred, Go konti ahead, lang. please. Lahat ng proseso na yun, tinatapatan ng PNP yun ng security plan. At yun yung ginawa nila ng risk and threat assessment para maisagawa lahat yung sinabi ni Attorney John. Pero ang tanong ko, General Binag, kailangan ba talaga ang presence ng PNP? Is it Yes. possible na, kasi para bang wala tayong tiwala sa ating proseso na kailangan talagang may nagbabantay na kapulisan? If I may, sir, sa ating pong halalan, malinaw po sa batas natin, hindi kinakailangan na may nagbabantay na peace officer. Pero nandun din sa provision ng batas na nasa kapangyarihan ng electoral board na tumawag ng peace officer kung may nakikita silang banta ng kaguluhan o security. And that's the only time na papasok po ang ating PNP.